Ang isang kayamanan ng koneksyon ay kailangan sa iyong buhay. Kapag nagising ka mula sa realisasyong ito, kailangan mong bumagal at huminahon. Ang pagmamadali upang matugunan ang mga hinihingi. Pagsasara ng ilang mga damdamin at higit pa ay hindi makakatulong sa iyo sa bagay na ito. Kung ang isa o higit pang mga relasyon ay hindi mo kayang tiisin. Ito ang palatandaan na ang iyong panloob na pagkasira ay nangyayari. Siyempre, ang pagwawalang bahala sa iyong mga nakaraang pagkasira ay nakaipon ng hindi kanais-nais na epekto. Bagamat sa tingin mo ay kilalang kilala mo ang iyong sarili, ang iyong mga huwad na karakter ay nagtatago at nagsasamantala sa iyong pagiging tunay o tunay na kalikasan na nagpapalaki ng negativity sa loob ng mahabang panahon. Ito ay talagang komplikado. Upang magsimula, dapat mong bigyan ng higit na pansin ang iyong intensyon, damdamin, paniniwala, kultura, paghatol at reaksyon. Ang self-awareness na ito ay maaaring palawakin ang iyong perception at perspective. Ang iyong paraan ng pag-iisip ay naglilimita sa kung gaano kahanga-hangang mga bagay ang dapat mangyari sa buhay. Anumang bagay na nasa labas ng mindset na ito, hindi ka nasisiyahan o hindi nasasabik. Higit pa rito, ang iyong ideya ng isang magandang buhay ay naging isang malakas na paraan dahil gusto mo rin ito para sa mga tao. Habang hindi makatotohanan, itinutulak mo ang pagiging totoo. Lumikha ng kontrahan o tinatanggihan ang personal na pagpili. Ang pag-set up sa iyong sarili at sa iba para sa pagkukondisyon ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa at pangmatagalang pag-ibig. Upang ayusin ang problemang ito ay iwanan ang iyong ideya. Ang sapat na espasyo ay dapat ibigay sa lahat kabilang ang iyong sarili upang malusog na galugarin ang sariling katangian at pagpapahayag. Ang pagpapala ay ipinagkaloob sa iyo ng nakapagpapagaling na enerhiya. Maaaring naramdaman mo na ang isang bagay ngunit ibinasura ito. Alamin na ang mga kamanghamanghang bagay ay nangyayari kapag handa kang tanggapin ang mga ito, lalo na ang espiritual na uri. Deep inside alam mong may mas mataas na panawagan para sa iyo na pagalingin ang iyong kaluluwa. Noong bata ka pa, maaaring mayroon kang emosyonal na trauma na nangangailangan ng tamang pagsasara upang itigil ang pagpapakita nito sa iyong kasalukuyang buhay. Dahil sa takot at maging sa galit. Huwag nang biktimahin ang iyong sarili upang maantala ang paggaling. Bukod pa rito, hayaang gabayan ka ng iyong panloob na liwanag upang magpatawad. Hindi mo maaaring balewalain ang iyong panloob na damdamin para sa natitirang buhay. Ang pagpapagaling ng kaluluwa ay tungkol sa pagpili ng malusog na emosyon habang pinapalabas ang mga negatibo. Sa kasamaang palad, natigil ka sa pisikal na kalusugan ng iyong kaluluwa na limitado ang iyong kakayahang lumampas sa alam. Ito ay dahil sa panlabas na pamumuhay na nakakaimpluwensya sa ideya kung ano ang buhay. Dapat mong ilipat ang iyong pagtuon palayo sa panlabas na sarili upang magkaroon ng pagbabagong epekto sa iyong panloob na sarili. Ang panloob na sarili ay espiritual at masigla. Tanging ang iyong pagnanais ay maaaring magbago. Tayahin kung gaano ka kahusay ang tunay na namamahala sa bagay na ito. Sa tingin mo alam mo kung ano ang pinakamahusay ngunit ang iyong mga ideya ay maaaring makapinsala sa buhay ng mga tao, na nagiging sanhi ng mga sitwasyon na lumampas sa proporsyon. Sa ganitong paraan, ang iyong pagiging mapagmalasakit ay mapanlinlang. Ito ay dahil sa hindi nalutas na kadiliman mula sa isa o higit pang mga nakaraang sugat kung saan ang iyong panloob na espasyo ay nananatili pa rin sa takot, pagkabalisa, pagsalakay at depresyon.
Ang pagharap at pagpapagaling sa iyong kadiliman ay pinakamahalaga upang magkaroon ng malusog na pagpapahayag upang magkaroon ng malusog na relasyon. Dapat kang pumasok sa loob mo upang pagnilayan ang iyong nakaraan. Ano ba ang kailangan mo pang bitawan? Magkaroon ng kamalayan na ang isang simpleng maling paniniwala ay maaaring maging magnet sa iyong masamang pag-uugali. Ang iyong saloobin ay nagpapakita sa iyong pagpapahayag ng sarili na nag-vibrate ng isang hindi secure na pakiramdam. Mahirap para sa iyo na suportahan ang interes ng isang tao ng may bukas na pag-iisip dahil madalas kang magpahayag ng negatibo. Sa pinagbabatayan na isyu na ito, dapat mong bigyang pansin ang iyong pananalita. Maaaring may kahirapan o pang-aabuso na naranasan mo upang mag-trigger ng ilang partikular na reaksyon sa sitwasyon para husgahan ang ibang tao. Maaari mong ganap na pagalingin ang sakit na ito kapag napagtanto mo kung paano ito nakaapekto sa iyo. Ang iyong hindi kasiyasyang nakaraan ay hindi kailangang maging isang nakagawiang pattern. Mayroong isang malakas na pattern mula sa iyong nakaraan at nakaraang buhay na tumatakbo sa iyong pag-iisip. Dapat mong makita ang iyong sarili sa antas ng kaluluwa dahil ang iyong kaluluwa ay nakaranas ng higit pa na hindi mo naaalala. Sa kabila ng kakulangan ng pag-alaala, maaari mong malalim na madama ang bawat pamilyar na sensasyon upang maunawaan ang kahulugan nito. Sa kasamaang palad, natigil ka sa kasalukuyang pamumuhay. Malamang, hindi ka interesado sa pagkakatawang tao ng kaluluwa. Ang pagpapabeya sa iyong dating paniniwala at pagpapalawak ng iyong pananaw ay isang bagay na kailangan mong hamanin ang iyong sarili araw-araw. Mayroon kang gut feeling ngunit underutilize ito upang makinabang ang iyong sarili. Ito ay dahil sa takot at paghuhusga na pumipigil sa iyo upang mabuhay ang iyong buhay sa liwanag at ganap. Ang pagpapakawala sa mga hindi kanais-nais na attachment na ito ay ang iyong gateway sa pagsisimula ng soul journey. Ito ay hindi kailangang maging isang matinding pagbabago. Magsimula sa pangunahing pagkilala sa iyong negativity. Pagkatapos ay unti-unting itigil ang pagsasagawa ng iyong negativity tulad ng chismis at kawalan ng bisa. Sa malusog na pagnanais, maaari kang magkaroon ng epektibong pagbabago sa sarili. Ang mga maliliit na hakbang ay nagdudulot ng mahabang paraan sa pagbawi sa sarili at pagtuklas sa sarili. Kaya't manatili ang katotohanan sa liwanag at malayo sa kadiliman.